Nabulabog ang isang tahimik na komunidad sa lalawigan ng Ifugao. Isang lalaki kasi ang biglang nag-amok at walang awang nilaksak ng mga residente. Yung mga victims po dun sa baba, tinulungan na rin po nila para madala sa clinic po. Sino ang suspect at ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang karumal-dumal na krimen? 10 katao ang sugatan at isang bata ang nasawi matapos mag-amok ang isang lalaki sa lalawigan ng Ifugao. Mapanagot kaya siya sa kanyang ginawa? Samahan niyo ako tuklasin ang katotohanan at hanapin ang katarungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon, ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. Pasado alas 3 ng hapon ng October 18, 2023, matinding tensyon ang naramdaman ng mga residente ng isang barangay sa Ifugao. Anak, lumaban ka lang dito, mami. Mag-play pa tayo. Na-inform po ang ating istasyon through phone call po from a concerned citizen. Mga around 3:30 p.m. ng October 18, 2023 po. Nagresponde po yung mga tropa natin. Sa labas ng isang eskwelahan, naabutan ng isang pulis na tangkang tatagain ng suspect ang isang babae. Papunta yung suspect dito, sinigawan ng pulis natin. Nag-warning yung pulis natin na itigil na yung ginagawa. Hoy! Baba mo yung itak mo! Parang walang naririnig yung suspect. Wala siyang pakialam sa sigaw ng pulis natin. Kaya tinuloy pa rin yung pagtagasana sa ginang dito. Kaya pinutukan na po. Binaril na po sa paa. Sa kabila ng pakiusap ng pulis, tila walang naririnig ang lalaki. Dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima, maging ang suspect. Sa puntong yun, formal na sinimulan ng mga pulis ang investigasyon. Kinilala ang suspect na si alias Philip, 44 years old at isang magsasaka. Samantala, lumalabas na bago pa mag-amok sa eskwelahan, may 10 pang naging biktima ang suspect, kabilang ang 3 bata. Ang krimen nakunan pa ng CCTV. Ano ang nagtulak sa suspect para gawin ang malagim na krimen? Tahimik na namumuhay sa isang liblib na barangay sa Ifugao ang lalaki na itinago namin sa pangalang Philip. Pagtatanim ng gulay ang ikinabubuhay ni Philip. Pero pag-amin ng tiyahin ni Philip na si Nida, kilala ang kanyang pamangkin sa pagiging basagulero. Katunayan, 2 beses nang nakatulan ang kanyang pamangkin para sa mga kasong homicide at attempted homicide. Year 2000 po yung kaso niyang homicide. May decision po yung court kaya na-serve po niya yung homicide case niya. Tapos pagkalaya po, year 2012 naman po, meron siyang kaso na frustrated homicide naman po. Taong 2018 nang nakalaya si Philip sa bisa ng parol at nagdesisyon na bumalik sa Ifugao. Oo. Kaya nga eh. Oh, Philip, yan yung bangahan mo? Antinilda, ito lang po nito rin. When he was released, he thought of engaging in gardening to derive money for himself and for his family. Tahimik at masipag. Ganito naman unang nakilala ni Kapitan Aldrich Hagada
si Philip. Sipag ah. Buti naman, nagbagong buhay ka na. Nag-garden siya. And then sa imbat, yun, pag dadalhin niya yung mga produkto. Opo, Kap. Tagyan na po, ere. Pinilda. Salamat ah. Basta, magpakatino ka na ah. Opo, Kap. Oo, mayroon din ako Tama-tama ito, pang-ulam namin. If he knew we were also in need of fruits, vegetables, he would usually bring us these things that we needed. Pero lingid sa kanilang kaalaman, isang kahindik-hindik na krimen pala ang nagbabadyang mangyari. Kwento ni Nida, October 18, 2023. Matapos mananghalian, lumabas si Philip kasama ang isang kaibigan para magpakain ng alagang manok. Ilang saglit pa, bigla na lamang daw inatake ni Philip ang kaibigan. When they arrived there, according to him, what he did was he struck him with the scabbard with the bullet. That's why he was not injured. And so when that happened, he ran fast to the road. Matapos sugurin ang kaibigan, nagtungo si Philip sa bahay ng isang alias Tonyo para sana humingi ng tubig. O pre, mukhang puyat na puyat ka. Pre, pahingin naman tubig. Dali lang, kukuha ko. Saan ba nang galing, pre? Ilang sandali pa, Biglang hinampas yung isang lalaki doon na nandun din sa bahay. Hinampas ng panggatong sa leeg. pagkatapos hampasin ng kahoy si alias Tonyo, sunod na pinuntahan ni Philip ang bahay ng isa pang residente na si Mang Tomas. Dito, isa na namang krimen ang magaganap. Anong gagawin mo? Makaligtas kaya sila sa kamay ng suspect? Matapos hampasin ng nag-aamok na suspect na si Philip, sina alias Jomari at alias Tonyo. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na dumiretso si Philip sa bahay ng isa pang residente na si Mang Tomas Tayaban, 67 taong gulang. Pinatuanak. Ano na? Kaya dyan ni. Noong mga sandaling yun, nasa labas ng bahay si Mang Tomas. Sino sumisigaw? Kasama ang minor de edad na apo na itinago namin sa pangalang B-Boy. Kwento ni Lolo Tomas, walang ano-ano, bigla na lamang daw siyang tinaga ni Philip. Maristot. Tagos parang nanaon. Palit na eh. Ano gusto eh bono. Ibabon inyong hak na tito eh. Ay nilamnam o kasi ay natalak sa iyo na anamo na mapod anamnam na. Kaya dyan anamo na on. Tadi tatin inila kami. Inyong haki, inyong hanak kaya. Ayon kay Lolo Tomas, tumakbo siya patungo sa bangin para mapunta sa kanya ang atensyon ng suspect at makaligtas ang apo. Lingid sa kaalaman ni Lolo Tomas, tinaga rin ni Philip si B-Boy. Yung matanda po, yung isang senior citizen, sa temporal area po yung kanya, yung taga niya. Yung bata naman po, may laceration siya sa chest, tsaka sa left thumb po niya. Yun po yung tama nila. Matapos tagain ng bata, sinundan ni Philip si Lolo Tomas.
inununak ito ay mun oga kay di ba parang ta may alis baru lu itakon na. Hindi tinantanan ni Philip ang matanda. Hindi ba di maulak ya nala na ba ng bato at patununan ba na ulot na matamaan boss tuwi ay. Nang maramdamang umalis na ang suspect, dito na lumabas ng kakahuyan si Lolo Tomas. Biboy! 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 Awa at takot ang nadama ni Lolo Tomas nang madatnan ang kalunos-lunos na sinapit ng apo. Ano na lupeyo? Ikaw, ang care, may baro kuya palangonak, pinalangak, ano na gam. May baro kuya pinalangak kay angker. Matapos tagain sina Lolo Tomas at Biboy, patuloy na naglakad si Philip. Hawak pa rin ang kanyang itak. Doon, nakita na naman po niya yung 3 tao na naghuhugas ng luya. Sa kalapit na sityo, 3 kababaihan ang kanyang namataan. Ano ang susunod na mangyayari sa kanila? Paano mahuhuli ang lalaking nag-amok sa Ifugao? Sa Ifugao, 4 na residente ang inatake at pinagtataga ng suspect na si Philip. Hindi niya tunay na pangalan. Saan ba nang galing? Anong gagawin mo? Biboy! Biboy, pasok! Pasok! Pero hindi pa pala rito matatapos ang kanyang pag-aamo. Sa investigasyon ng mga polis, lumalabas na dumiretso si Philip sa kalapit na sitio. Mahigit 500 metro ang layo mula sa bahay ng kanyang unang biktima. Dito, natatnan niya ang 3 babae. Umakyat po dito yung suspect. Tapos dito nakita niyo po yung 3 mga babae dito, yung isang senior citizen, isang minor, tsaka isang legal age. So dito po, naghuhugas po sila ng luya dito. Pumasok po yung suspect natin. Doon na po, tinaga na po yung mga babae na naghuhugas ng luya po. Yung isang senior citizen po na 76 years old, may lacerated wound po siya sa likod at sa leeg. Tapos yung isang minor, lacerated siya sa nape area at saka sa palm niya. Tapos yung babae na legal age, nape area po. Matapos nito, dumiretso si Philip sa barangay hall. Dito, naabutan naman niya ang mag-inang sina alias Joan at John. Tulad ng ginawa niya sa mga naunang biktima. Bigla na lamang ding tinaga ni Philip ang 5 taong gulang na si John. Yun po, pinagtataga ulit po yung 5 years old. Yun po, tumakbo po yung nanay ng isang barangay official na hawak-hawak yung 2 years old. Papunta po sa part ng kusina ng barangay hall. Wherein nandun din po yung si barangay captain natin. So, nung nagsisigawan si Manang Jocelyn, nung pagbukas ko ng pintuan, dito ko sila nakita na hinahabol talaga siya ng itak. Ang kahindik-hindik na tagpo, nakunan ng closed-circuit television o CCTV ng barangay. Sa video,
makikita na hinahabol ng isang lalaki na kinilalang si Philip ang isang babae papasok sa isang kwarto. Nang muling bumukas ang pinto, makikita na tinataga ng suspect ang isa pang lalaki habang pilit na nanlalaban. Ano ang sasapitin ng lalaki sa video? At paano mahuhuli ang lalaking nag-amok sa Ifugao? Isang lalaki sa Ifugao ang walang habas na nanaga ng kanyang mga kabarangay noong October 18, 2023. Ang krimen nakunan pa ng CCTV. Makikita na tinataga ng suspect na si alias Philip ang isa pang lalaki habang pilit na nanlalaban. Ayon kay Kapitan Aldrich, siya ang lalaking nanlalaban sa video. So yung nasa utak ko nun is talagang kunin lang yung itak para walang masaktan sana. Kaso hindi ko nagawa yun. Nagkagawan kami ng itak, hindi ko na malayan. Nandun ako nasa sahig. Ilang segundong nakipagbuno si Aldrich sa suspect. Dito ako natumba, tapos talagang pinagtataga ako dito. So butit meron yung isang yun yung isang pinagharang ko. Hanggang pumunta kami dito. So natumba ako dito, meron yung monoblock. Yun yung sangga ko. Nang makatakas, agad humingi ng tulong ang kapitan ng barangay sa mga otoridad. Samantala, hindi pa roon natapos ang pag-aamok ng suspect. Dumiretso ang suspect sa eskwelahan. Noong mga oras na yon, patungo na ang mga pulis sa naturang barangay para rumisponde. Ang priority natin is yung mga buhay ng mga bata. Sa labas ng paaralan, nadatnan ni Philip ang isang estudyante na tinawag naming si Kevin. Hindi rin pinatawad ng suspect si Kevin. Walang awa niya itong tinaga sa mukha. Matapos nito, nakita ni Philip ang isang babae. Nang akma niya itong tatagain, dito na dumating ang isang pulis. Tatagain na naman po ulit sana yung ginang. Binaril po ng kasama natin sa paa. Pero parang hindi ininda ng suspect ng yung tama niya sa paa. Itutuloy pa rin sana niyang tatagain yung ginang, kaya binaril ulit po yung kasama sa paa. Yun na po, natumba na po yung suspect natin. Yung first aid na ginagawa sa kanya, nagko-comply naman po siya hanggang sa madala sa barangay clinic. Yun po. Pero yung dugo po ata, talagang malakas yung pan ng dugo sa paa niya. Agad isinugod sa pinakamalapit na pagamutan ang mga biktima. Kinilala ang mga nasugatan na sina Tomas Tayaban, 67 years old, Aldrich Hagada, 36 years old, alias Esther, 76 years old, alias Janice, 27 years old, alias Mean, 15 years old, alias Joan, 41 years old, alias Jo Marie, 30 years old, alias Tonyo, 35 years old, at mga menor de edad na sina B-Boy at Kevin, 6 years old. Samantala, nasa Maynila ang ina ni alias Kevin nang mabalitaan ang nangyaring krimen sa kanilang lugar sa Ifugao. Ang sabi niya lang kasi sa akin is, uuwi kami kasi yung anak ko daw is umiiyak, ganun. Not knowing na ganun pala ang nangyari. Parang nung narinig ko na yun, parang gusto ko na yung mga sasakyan na pagsasakyan namin is palili pa rin namin para lang makarating dito sa Ifugao.
Sa kabila ng sugat na tinamo, nagpasalamat pa rin si Jenny na nakaligtas ang kanyang anak sa bingit ng kamatayan. By God's grace, naghihil naman na yung mga sugat niya. Then parang ayaw pa niya pumunta sa school kasi parang yung trauma niya pa siguro na baka naiisip niya na gano'n. Sa kasamaang palad, nasawi sa insidente ang 5 taong gulang na si John John, hindi niya tunay na pangalan. Yung 5 years old po na anak ng barangay official is decapitated neck po. Parang dito sa leg din po. Nadala po sa hospital pero dead on arrival na po yung... Since may namatay, siyempre, nakikiramay tayo doon. And hanggang ngayon, ang hirap sa kanya. Kasi ang hirap for almost 10 years or 11 years nilang inantay yung baby na yun. So ang hirap. Kalaunan, nasawi rin ang suspect na si Philip. Nadala po yung suspect sa hospital pero dead on arrival na po yung suspect. I thought he would survive, only to find out on Facebook that he was already dead. Maging ang tiyahin ni Philip na si Nida, hindi makapaniwala sa malagim na krimen na idinulot ng pamangkin sa kanilang komunidad. I cried because I felt I was not very effective in giving him advice. Yet, when he was in prison, every time I went to visit him, I had to give him pieces of advice whenever we went to the court. Ayon kay Nida, umaga ng October 18, 2023, nag-abot pa ng pera sa kanya ang pamangkin para matubos ang kanilang sakahan na nakasangla. Morning before the tragedy happened, he came to our house bringing yung amount of 50,000 to be entrusted to me. Bayaran yun na sala nating lupa. Tsaka yung mga nagastos ko nung nabilang ko. Kaya na ako bahalang magbayad sa mga naatras ko. That was meant to be used in getting back the rice field which was mortgaged and used for his sustenance while he was in prison. Noong umagang yun, napansin na raw ni Nida na tila kakaiba ang ikinikilos ng kanyang pamangkin. Ano inaano mo dyan? Ha? He went to that back door and then told us, "There are people shouting." Uy, Philip, anong sinisilip mo dyan? Kanina ka pa. Hindi mo narinig yun? Ang alin? Shhh! Santi! May sigaw na sigaw eh. Kanina ko pa naririnig eh. Nako, Philip. Hindi nyo narinig. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Gumagamit ka na naman, ano? He looked towards that direction and then he said, "I hear people shouting." I told him, "Are there people there?" "No, you do not see anybody there." Philip, kilala na kita. Ayon pa kay Nida, may inamin sa kanya si Philip nang usisain niya ito. Philip, gumagamit ka naman, ano? Ha? That was the time when I also noticed that he was not really mentally normal. Especially when he confessed to me that he took drugs. Philip, umuwi ka muna sa tatay mo at magpahinga ka, ha? Tol, di ka ba nainitan dito? Init to. Tara, uwi muna tayo. Tara. Tara na. Sa kabila nito, ni sa panaginip, hindi naisip ni Nida na mangyayari ang madugong krimen. Lalo na at ilang inosenteng bata ang nadamay at isa ang nawalan ng buhay. To the victims, I also feel how you feel. I understand how you feel. Hiling ni Nida, maghilom sa tamang panahon ang sugat na idinulot ng pamangkin. I hope God will forgive him, especially because he was not mentally normal when he did
those things, I hope he will be forgiven. Pero sabi ko nga, tignan na lang natin na aral ito para mabilis yung recovery and healing. Huwag na lang magsisihan. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.